Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kung kanina nga po, no, si Tio Moreno nga, allegedly ninakaw yung sweldo ng mga DDS, di ba? Ngayon, ito naman pong si Bunganga, no, pangalan ni Bunganga? Ano pangalan? Trixie Cruz Angeles, oo. Napaka-violente talaga ng mga DDS, no? Di ba? Tingnan ninyo ito po usapang politika lang. 'Di ba? Tayo nag-aasaran lang tayo dito. Pero itong si Trixie Cruz Angeles, sumausaw sa issue na hindi naman siya kasali. Kaya na nangyari ngayon dito, nagbantaan niya ngayon ang buhay ni Yusek Claire Castro. Tingnan ninyo sinasabi ng mga DDS na wala, hindi kami napipikon. Tapos nung nang asar nga itong si Claire Castro, no, na kamukha nga daw po ni Chucky si Sara Duterte. Di ba, puta, ang sumagot si Trixie. Puta, ano yung pikon? Di ba, sagutan ng dalawa. Sumausaw ka na hindi ka naman kasali. At ang malupit dito, nagbanta ka pa ng buhay. Di ba, alam niyo naman nangyari dito, di ba? Oh. Nung tinanong si Sara, kung babatiin niya ba ng Merry Christmas si PBBM, sabi ni Sara, di ba kumunot yung noo, kumunot. Baru kumunot. Oh. So sabi ni Claire, parang kamukha niya si Chucky, pag galit. Pag hindi galit, okay naman yung mukha. No, sabi ni Claire Castro yun. Ngayon, sumagot nga po ito si Sara Duterte, no, na papadisbar niya daw po si Claire Castro. So nagsasagutan yung dalawa. Tapos bilang sasawaw itong si Trixie Cruz Angeles na ano ba yung sinabi niya? Mamaya basahin natin mamaya, no? Pero grave threat po yung ginawa niya. Oo. So, si Trixie yun, no? Sabi dito, appendix lang, walang appendix pala. Alam niyo mga kababayan, no? Di ba yung appendix, di ba ano yun? Isa ito sa mga parte ng katawan ng tao na kahit wala, okay tayo. Di ba? Tama, di ba? Ayun yun, di ba? Di ba kahit wala ng appendix yung tao, di ba mabubuhay tayo? So parang apparently, ibig sabihin, ang appendix is walang kwentang parte ng katawan ng tao yan. So kung ibig sabihin nun, appendix lang walang latay. So lahat po may tama sa katawan ni Claire Castro, appendix lang po yung ititira nila. Kung ano pa yung walang kwentang parte ng katawan ng tao. So ano ibig sabihin nun? Di grave threat nga yun. Yan ang problema appendix lang, walang latay, DDS lawyer, ipapablatter umano si Claire Castro. Di ba? So ano ba yung pinost? Yan Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, sex video. Ano kaya itsura ng sex video ni Trixie Cruz Angeles tsaka ni Ahmed, no? Parang siguro yan. Parang National Geographic siguro pag nagkataon. Ayan Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, sex video. Sabi niya dito nakakatawa si Claire Castro sa Chucky series niya. Di ba? Na para bang naniniwala siya, seryoso siya ng tao. Puta, pakatanga naman nito, no? Kaya niya di naintindihan ng tao na tauhan lang siya. Akala niya, di naintindihan ng tao na tauhan lang siya. At yung inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder. O di kaya asawa na nasa poder. Yan. Yan tayo salita niyo bumabalik sa inyo in the first place mga kababayan, di ba? Sabi ni Trixie Cruz Angeles, hindi daw siya siniseryoso ng tao. Si Yusek Claire Castro. Gaga ka ba? Ipapadisbar nyo na nga, di ba? Ganun ba yung hindi nyo siniseryoso? Ipapadisbar nyo? Tanginan to, sasawsaw na nga lang, tatanga-tanga pa. Yung si Yusek Castro? Hindi naman siniseryoso yan ng hindi naman sinuseryoso yan.
Paano hindi sila seryoso? Ipapadisbarad nyo na nga. Anong klase katangahan to? Ang tanga-tanga mo. Puta, para kang si Sarah. O, yan o. Tingnan nyo. O. Pikon eh, no? Kala niya, hindi natindihan ng tao na tauhan lang siya. At yung inaasal niya ay umaayon lang sa tao na sa poder. O di kaya asawa na nasa poder. Okay, tanin nyo? O. Ang mga Duterte po, drug lord. Sakto si Tio Moreno, yung pamilya ni Tio Moreno, allegedly, tulak ng shabu. O, di ba? O, sakto. Si Sara Duterte, si Digong, mamamatay tao. Ayan yung ginagawa din ninyo. Pagbabanta sa buhay, ni Claire Castro. O, tama. Sa inyo, umaayon yung sinasabi ni Trixie. Yung inaasal niya ay umaayon sa taong nasa poder. At di kayang asawa na nasa poder. O yan. Kung ano yung ugali ni Digong, na-adapt din po ng mga DDS. Kung bastos sila, bastos din po itong mga to. O, di ba? Yan tayo Sabi niyo pa dito, Claire, sana naintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Parang sila din. Diba? Sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo. Humans, diba? Appendix at coccyx ba? Parang mali pa ito spelling. Coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. Kasi pag sinabi mong latay, ibig sabihin nun, bugbog. Di ba bugbog yun eh? Oh. So ito nga, di ba? Oh. Appendix, no? So, crib threat to. O, yaan mo yung nasa taas. Mahirap talaga yang silang gantihan. Pero ikaw, ay, tinan ninyo Yan kung yung nasa taas daw po na sila PBBM, sila di sa Marcos, iyaan mo na yan. Kasi meron talaga gantihan yan. Kasi sila po nasa poder. Pero ikaw, Claire Castro, ewan ko lang kasi tuta ka lang. O, ayan ang ibig sabihin yan. O. So ngayon palang ending pala nito, dun sa kanyang word de Chucky. No, alam namin yung Chucky stunt mo na yan ay di sa'yo. Di mo tipo ang manglait. Di bagay, di mo gamay, bakikaw ka. Ano ibig sabihin na kikaw? Bakikaw. Awkward ba? Pero sige, sa kakaligaya mo, ayuda kami sa pagpapanggap mong magka-level kayo ni Lisa. Ano ba naman yung makakababayan, di ba? O, di ba? So, wala, men. So, grave threat talaga ito. No? So, pikon. Pikon talaga. Pikon. Tangan to mga to, no? Kapag sila mang-asar, okay lang, no? Pag sila mang-asar na adik ang presidente, sila sa Marcos merong sex video, okay lang. Punta sa inyo nga, Jackie lang yung sinabi, napikon kayo. Di ba? Kamukha ni Sarah si Jackie pag galit. Ayun lang yung sinabi. Napikon kayo doon. Kayo nga may sex video pa kayo nalalaman, may pulburon video pa kayo nalalaman. Di ba? Tapos puro fake news, mapanga kayo. Tapos dito mapipikon kayo. Ano klase ng katangahan to, men? Oh. So ito yung so panoorin natin yung report ng agenda ng Billionaire News Channel. Tingnan nyo to. Ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang abogadong supporter ni VP Sara matapos siyang pagbantaan kasunod ng kanyang Chucky remark. Una kasing inihambing ni Castro ang bise kay Chucky kapag daw nagagalit ang kilalang manika mula sa horror film na Child's Play. Sa kanyang YouTube vlog, sinabi ng opisyal na posibleng ma-disbar ang abogado matapos makisawsaw sa issue na hindi naman siya kasali. No, diba? Ngayon pa lang, General Nartates, i-report ko to Sabi niya, kapag ka daw nilaglag ako, siguro ng boss ko or what, appendix lang, mali pa yung spelling niya coccyx, no? Nakalagay yung conyx, coccyx lang ang walang latay sa akin. Diba? So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba? Bilang
Palace press briefer, gaganti sila. Buhay. Mukhang buhay ang katapat nito. And by the way, mga kababayan, no, ginawa naman po ni Claire Castro yung Chucky statement na yan, no, sa vlog. Hindi naman sa hindi naman sa palasyo. Sa vlog niya naman ginawa yun, no? And then by the way, no, alam niyo ba, ito ba? Naalala niyo last year ata yun, di ba? Tama ba, last year ba? Oh. Last year, 2000, hindi last year. 2024. Oh. Naalala niyo nung 2024? Si Trixie, nakapag-usap po yan sa admin. Babaliktad na po dapat yan. Oo. Babaliktad na po yan. Sino nakaalala sa inyo na kinontent ko yan? 2024 yon, sinabi ko yan. Di ba? Habang nagde-drive ako noon, no, sa bukid, sa Iloilo pa ako noon, naalala ko yun eh. Habang nagde-drive ako sa bukid, bilang lumabas, no, may nag-message sa akin. May picture pa nga eh. Hindi ko lang pwedeng ilabas kasi bawal talaga. Pinagbawalan ako. No. Nagtakero, si Trixie nakipag-usap na sa admin. Babaliktad na. Gumanon. Kasama si Pebbles doon, tsaka si Madam Ellie. Oo. Tsaka yung ibang mga tao sa palasyo. May picture. Si Trixie nakagano'n ha. Malaki bunga nga nun eh. Parang di ko ata kaya. Nga. Ngiti pa lang yun ha. Ngiti pa lang yun. Paano pag gumanga pa yun, di ba? Siguro malamang nakinya na kalaki yun, di ba? And then, seriously. 2024 mga kababayan, yan si Trixie, nakapag-usap na po yun sa admin. Kasi nga po, nung bumalik na nga po si Pebbles, si Mami Pebbles, tsaka si Madam Ellie sa PBBM admin, dapat ang kasunod niyan si Trixie. Oo. Nung nag-usap-usap na sila, sabi ko, puta, hindi pwede. Sabi ko ganyan. Hindi pwede kasi si Trixie po naglabas ng resume ko. Naniniwala ako doon. No, si Trixie po yung pinagbibintangan ko naglabas ng resume ko. Kasi po siya po yung sila nanghingi sa akin ng resume eh. Stop the Trixie eh. Oh. Tapos ang ginawa po yung ngayon, nilabas ni Maharlika yung totoo kong pangalan. O Gilbert Aragones, di ba? Nagulat ako eh. Sabi kong ganun. kaya ang ginawa ko nun, nag-vlog kaagad ako. No, without permission. Kasi galit ako nun. Pero hindi pwede. Sabi kong ganyan. Hindi pwede yung bubaliktad si Trixie. Sa laki ng dami siyang ginawa niyan, babaliktad. Si Pebbles okay lang, tsaka si Madam Ellie, okay yun. Pero si Trixie hindi. Sabi kong ganyan. So nagulat sila talaga habang nag-meeting sila. Bilang ko sa Takero, minister ni Takero. Alam niyo kapalit yung ginawa ko? O nawalan ako ng contacts. Kasi ito yun eh. Isa yun sa isa yun sa mga kailangan naming meron kami mga vlogger. Dapat may contact kami sa loob. Pag sinabi confidential. Kasi pag nawala yan, di wala ka na iba-vlog. Di ba? O nun, hindi ako nakatiis. Kinontent ko. Sa akin na nga lang sinabi, kinontent ko pa. So, nawalan ako ng contact doon sa opisina na yan. Oh. Okay lang. Importante, napigilan po yung pagbabalik ni Trixie. Para sa akin ha. Oh, personal yun. Oh. Ngayon, to the rescue si Trixie. Biglang nag-live. Oh, tinatanggi niya na ngayon. Hindi totoo yung sinasabi nila na ako'y bumaliktad. Todo tanggi si Trixie. O, buti na lang mga kababayan, may lumabas na video. Oh, may lumabas na video na si Trixie nakipag-meet kay Mami Pebbles tsaka kay Madam Ellie. Same na damit, yung suot niya nung gabi nung nag-live siya. So, confirm. Confirm talaga nakapag-meeting po siya para bumaliktad nga po at maging ganun ulit. Oh. Yung may picture nun si Mike.
Hanapin nyo, oh. Kung gusto nyo ng ebidensya na si Trixie po bumaliktad, kay Mike Cervera yung picture. Oh. Di ba? Ganun sila. Kasi ang kasama sa picture, si Madam Ellie, si Pebbles, tsaka yung staff ni Sarah. Ay, staff ni Sarah. Staff ng kung sino man. Ayoko na sabihin ko ng opisina yan. Basta staff, oo. Ganun. Ganun siya. Ngiti pa lang yun, ha? Laki ng bunganga, eh. Yan, so, by the way, no, ako, hindi, malamang alam nyo naman, di ba, kung ano yung naging relasyon ng mga vlogger ni PBBM dyan kay Trixie. Especially sa aming 5. Especially po sa akin, kay Coach Jarrett, kay Koy, tapos doon pa sa 2. Oo, mayroon pang 2 yan eh. Na ayoko nang banggitin. Na kami nga po, nung pagpasok nga po ng PBBM admin at nung bigla nga pong na-appoint yan si Trixie bilang press secretary. Di ba? Ano pa? Press ano pala? Tama, oo nga pala. Ano pala siya? PCO pala siya nun. Oo. Lumapit po sa amin yan. Ang sabi ni Trixie, gagawa tayo ng grupo. Ito na nga po yung UVIP. At ipapasok na natin sa Malacanang Press Corp. So, syempre kami mga vlogger, tuwa kami. So, gawa kami ng group. Yun naman pala, may conflict na pala. Oo. So, doon na pala yung indoctrination sa amin. Yung UVIP pala na yan, na binuo namin dati, andyan sila Maharlika, andyan si Trixie, andyan si Joey Cruz. Di ba? Yun naman pala, andun na pala yung planong indoctrination. Na pala yung UVIP po na yan, maging anti-BBM. Oo. Hindi, totoo yun. Kasi, kung mapapansin ninyo, yung ibang mga vlogger dati na parte ng UVIP, naging anti-Lisa Marcos. Napansin nyo ba yun? Kasi nga po, may indoctrination na nangyayari. Oo. Gets nyo yan? Ngayong meron nga doon, yung dalawa na sa Big V eh. Naging anti-Lisa yung mga yan kasi nga na-indoctrinate sila. So eventually, no, lumabas din na pala yung totoo na itong UVIP pala na binuo is talagang para pala ilaban ito kay PBBM. Kaya naman pala, no, si Thinking Pinoy kasama namin. Ay, hindi. Hindi namin kasama si Thinking Pinoy. Hindi namin kasama. Andun siya si Thinking Pinoy nasa tamang landas pala siya noon. Yung kaaway namin nung si Thinking Pinoy, akala namin kaaway talaga. Yun pala, si Titi pala na yung nasa tamang landas, kami pala naliligaw. Kami pala yun nasa kampo ni Trixie. Kaya naman pala nitindihan na namin, kaya naman pala na ang tingin sa amin noon, kalaban. Kaya kami na-outcast noon, isa yun sa mga dahilan. Kung bakit na-outcast yung grupo namin noon, 'di ba? Ayun naman pala na labelan kami na na DDS. Oo. Yun pala yun. So yun, nangyari, nabubag yung UBIP. Tapos nagpatuloy ni Koy, 'di ba? Naging tugon. Nag-away kami ni Koy, 'di ba? Yun naman pala, talagang parte pala ng proseso yun. So ngayon na nahiwalay na. DDS, pro-admin, loyalista, hiwalay na siya. O tama, nagkabanatan po kayo ni TP dati. Kasi seriously ako namin kung mali ako noon. Kasi wala naman kami kaalam, alam na may away sa loob. Di ba wala kami kaalam, alam na may away sa loob. Ang alam namin, si Trixie na kay PBBM. Di ba? Yun naman pala, iba pala. Bumubuo para sila ng sarili nilang grupo sa loob para pabagsakin si PBBM noon. Yan, si Trixie, si Vic Rodriguez, si Gloria Mapagal Arroyo, tsaka si Digong. Maganda pag-usapan din yan, no? Pero, ayan. Yung nga lang, di natin topic yun eh. Pero na-content namin yan sa puntahan ninyo yung channel ng The Big Five. Yung mga unang collaboration namin, nila Coach, nila Sangkay, doon namin pinaliwanag yun. Kung gusto nyo na panoorin. Hanapin nyo lang, ganyan pa yung video namin nun eh. Si TP ngayon nag-aaral. Pero pag umuwi siya ng Pilipinas,
Nasa PTV4 siya. Kaya yun. So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Claire Castro na pag-blatter nga po dito nga po sa statement nga po ni Trixie Cruz Angeles. So kayo ba? Pabor ba kayo dito sa ginawa ni Claire Castro? At base nga po dito sa nabasa nga po natin, no, a grave threat ba talaga itong ginawa ni pangalan nito? Ni Trixie? Oo. Yan. So yan na, so pa-comment po sa baba, binabasa ko pong lahat. And syempre, dyan po sa Team Replay. So palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan. So wait lang Gising ko lang asawa ko kasi tulog pa. Teka lang.